Parang Palawan sa ganda. Pero hindi mo na kailangang sumakay ng barko at tumawid ng dagat. Hindi mo na din kailangang sumakay ng eroplano at gumastos ng malaki. Gamit lamang ang motor ay mararating mo na ang dulong paraiso ng norte. Kapalit ng napakahabang biyahe ay mga luntiang kagubatan, mga naggagandahang karagatan, mga ilog na masarap pagliguan, at hindi matatawarang saya at karanasan. Kasama din sa bawat adventure ang mga konting aberya. Palit lang yan. Laki! Laki ba? Oh shit. Ito at marami pang ibang kaganapan sa aming naging adventure ni Direk Gino dito sa Santa Ana, Cagayan. Sa humigit kumulang 700 kilometers na naging biyahe namin mula Maynila papunta sa pinakadulong bayan ng North Luzon ay ito ang aming mga nasaksihan. Pero bago namin narating ang mga magagandang spot na yan ay marami munang nangyaring mga kaganapan. Natulog sa isang gasolinahan sa Bulacan, bumiyahe, dumaan sa Aramis Gear, isang motor shop sa San Leonardo na pagmamayari ng tropa ni Direk at isa ring authorized dealer ng Freedcon Intercom Philippines. Nagkape, nagkwentuhan, bumiyahe, nakakita ng ilog na matatambayan sa Karangalan, Nueva Ecija, nagpahinga, nagluto, kumain at naligo sa napakaganda at napakalamig na tubig ng ilog. Bumiyahe, inabutan ng gabi sa Isabela, nakituloy sa isang kamag-anak sa Rojas, bumiyahe, kumain ng napakasarap at original na pansit kabagan, bumiyahe at bumiyahe at bumiyahe hanggang marating namin ang bayan ng Santa Ana dito sa Cagayan. Magandang umaga sa inyo. Panibagong adventure na naman tayo. Ang ganda! Andito tayo ngayon sa Cagayan, dito sa Santa Ana. At ito ay parte ng barangay Patungunan dito sa Santa Ana, Cagayan. Ito ay bungad pa lang ng ating magiging spot ngayong araw. At bungad pa lang ito ng ating magiging destinasyon at nang isi-share kong napakagandang spot dito sa Cagayan. Sobrang haba ng biyahe pero napaka worth it naman. Ito yung tinatawag na sulit talaga ang sakripisyo sa pagbiyahe ng napakalayo para ma-experience yung ganitong napakagandang lugar. Ayun yung tulay na dapat daanan talaga papasok dun sa pupuntahan natin. Pero sira siya kaya kailangan natin tumawid ng ilog. May mababaw naman na parte, piliin lang natin yung kaya ng motor natin. Tara, samahan niyo muna kami sa aming adventure ngayong araw. Sa adventure natin ngayon ay kasama uli natin si Direk Gino. At dahil ako ang mas matapang sa aming dalawa, ay nagpresenta na ako na siya na muna ang maunang tumawid ng ilog. Dito nga tayo. Ako na nauna kanino. Para maging fair para sa'yo, ikaw naman, kasi baka magtampo ka eh. Oh, syempre, you're welcome. Ito ang daanan papasok ng Sinago Cove. Hindi naman siya mahirap hanapin dahil nasa Google Map naman ito at kayang-kayang marating ng kahit anong klaseng mga sasakyan.
Nang marating na namin ang bungad ng cove, kumpirmado. Totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa munting paraiso ng Sitio Sinagaw dito sa Santa Ana. Para kang nasa Palawan na rin, no? Pero hindi ka tumawid ng barko. Grabe! Ay, ganda! Hala! Grabe, solid bro! Grabe! Para hindi ko na napansin yung 2 araw na pagbabiyahe natin. Ang next goal namin ay makapagpaalam sa caretaker ng lugar para dito kami makapag-overnight. Oo nga eh, kasi may mga ano naman, community sa likod mo. Ayun, mga bahay-bahay. Oo. Eh paano pag may bayad? Ganda naman eh. Sulit na rin. Tara, tanong tayo. Malaking parte ng lupa sa bungad ng cove ay private property na. Bagamat ang mismong cove ay pinangasiwaan pa din ng local government, ay kailangan nyo pa rin magpaalam at magbayad sa caretaker ng lugar. Tuwing kailan siya nandito? Kasi holiday na. Babalik din. Yun nga lang, sakto naman nakakaalis lang ng guard na siya sanang magbibigay ng permiso kung pupwede nga kaming mag-overnight sa lugar. May mga nakatira pa rin mga lokal sa loob ng property, pero hindi sila makapagdesisyon kung pupwede nga ba kami dito magpalipas ng gabi. Dahil wala yung nagbabantay dito sa cove, ay hindi tayo pwedeng mag-overnight dito. Wala kasi tayong pagpapaalamanan. Tinuloy pa namin ang aming biyahe dahil ang sabi ng mga lokal sa Sinagaw ay meron pa naman daw mga beach resort sa kabilang sitio. Hindi man maganda ang kalsada na aming dinadaanan, ay bawi naman sa mga magagandang view na aming natatanaw. Narating namin ang pinakadulong resort. At dito, nakilala namin si Ate Iris. Ito na po ba yung pinakadulong resort o meron pa doon? Opo, pinakadulong. Ah, the last resort. The last resort na kami dito. The last resort ng Santa Ana. Santa Ana. Pinangalanan. Ano po pala pangalan na resort? Ano po? Wala pa yung ano dito kasi bagong ano lang to eh. So wala pa siya pangalan? Pinag-iisipan pa eh. Baka kayo Gusto makabigay nyo, kami ng na magpangalan. Sige nga. Ano? Kayo na lang magbigay. O, wag na ang the last resort. The last Ang resort. huling paraiso sa Cagayan. Pinaalala ko sabi ni ano partner, the last resort. Sabi niyang ganun. Baka may gumawa doon, hindi na last yun. Oo nga. Ay, hindi. Tita, bawal na silang gumawa doon. Paano kayo nadiretso din dito? Tanong-tanong lang ho. Tanong kami kung may beach pa dyan. Napakagaan kausap ni Ate Iris. Ramdam namin na magiging panatag ang pagtuloy namin sa kanyang munting resort. Matapos magpahinga ay inahin nila kami sa isang simple pero masarap na hapunan. Ito yung dinner namin courtesy of Ate Iris. Si Ate Iris nga pala ay taga Leyte. Diba ate? Opo, Liti. Kababayan natin. Kaya yung naririnig niyong usapan namin ay yun ay waray-waray. Dalawa kasi ang hati kasi ang ano no, mga taga Leyte. Opo, May waray- Bisaya, Bisaya. may waray-waray. Lobster, pre. Dapat makatiming kayo dyan ng dolphin. Ay, meron din, Opo, mayroon ditong dolphin. Talaga? At saka may Di ano, ba patay na shark. sila? Ay, patay na siya? Anong patay? Si Dolphin? Si Dolphin. Ah, Dolphin. Dolphin pala. Chichi! Ngayon, pag bubuksan mo yung lobster, dapat hanapin mo yung pinaka ano niya, nguso. Uso? Oo, uso. May nguso yan May eh. uso pala. Dito banda yan oh. Ayan, ayan, nakita mo yung nguso. O pagpalagyan na natin, nakita mo na. Oo. Tapos, diba nabuksan mo na siya. Oo. Ayan. I mean, nahati na siya sa dalawa. Ay, legit ha? Akala ko nag-joke ka. Ang galing ha? Mukha ba akong nagjo-joke? Palagi. Ayan na, di ba? Ang laman kasi ng lobster nasa buntot. I see. Kaya, doon mo na siya kukunin. Ngayon, Paul. para makuha mo yung dulo, balak ka na. Hindi. Ayan na yung ano niya, susungkitin mo na lang yan. Ayan na. Uy. Diba? Masarap, no? Wow. Masarap. Kaka-CR ko lang kanina. Gago, hindi. Naniwala ka naman. Naligo ko. Kung gusto niyo yung kapayapaan dito sa last resort,
Kasi last na eh. Pag tumawid ka sa ilog na mayroon pang resort doon. Resort. Nanuno ka na. Isa ito sa pinakasimple pero pinakamasarap na hapunan na na-experience ko sa aking pag-adventure. Puno ng mga masasayang kwentuhan ang naging gabi namin dito sa resort nila Ate Iris. Kinabukasan ay maaga akong ginising ng napakagandang sikat ng araw. Nakakamiss yung ganitong buhay. Napakasimple pero ang gaan sa pakiramdam. Bago mag-almusal ay nakipagkwentuhan muna ako kay Ate Iris. Dami Oo. Sabi ko nga sa'yo, dami. Kailan lang to? Nung last week lang yan. Oh. Paano sila napunta dito? Pumunta sila dito. Kasi ito nga yung last. Kumbaga ito yung puntahan ng tao. Hindi, I mean, paano nila natuntun to? Wala lang. Siyempre, sabi-sabi. Ganyan. Nakakamangha na kahit wala pang opisyal na pangalan ng resort nila at wala pa itong page sa social media ay dinadayo na ito ng mga lokal at foreign na turista. Maaga, di ba? Maaga ako nagising. Oo nga, nagkwento pa nga tayo sa Milky Way Akala ko nga panaginip ko yun Kaso natulog ka ulit, ang himing ng tulog mo nung pangalawa. Pagkatapos mag-almusal at mag-ikot-ikot sa lugar ay nagpunta naman kami sa ilog na hindi kalayuan dito sa resort. Ate Iris, punta lang kami sa ilog. Dito sa ilog, pupunta? Diretso lang? Layo pa? Ilang metro lang ang layo nito mula sa resort pero medyo mahirap lang mapuntahan dahil walang maayos na kalsada dito. Kung hindi kakayanin ng dala nyong motor o sasakyan ay pwede naman itong lakarin. Silipin ko muna doon, baka naman sa malayo lang mahirap. Uy! Tapos pag gano'n, hindi kasi hindi sa ilog Hindi na makaikot pag gano'n. Iniwan na namin yung mga motor doon sa medyo magandang parte na mabato. Kasi dito ay buhangin na. Baka mabalaho pa kami. Although kaya naman pero mahirapan kami. Para masave na rin yung lakas namin. Susubukan namin tumawid dito sa breakwater na to. At makapunta doon sa may medyo maputing buhangin. Banda doon malapit sa lighthouse. Saka kami babalik dito para makapagbanlaw dito sa ilog. Galing no? Pwede kang maligo sa dagat, tapos after mong maligo ng dagat, ay pwede ka na magbanlaw dito sa ilog. Pre! Ang galing no? Ang galing! Kasi after mong maligo sa dagat, pwede ka nang magbanlaw dito sa tubig. Diba? Dire-diretso na. Yun yung kakasabi ko lang mga 30 seconds ago. Sabi ko sa iyo pag yung script natin, i-ano natin. O
di ba? Eh, hindi ko na... Hindi, direct ano. Nakalimutan ko kanina. Sorry na. Sige, mamaya briefing kita. Oh, sorry na. Visit. Napapayak tayo ah. Yeah! Ayaw nga! Hoy! Oh! Baka kaya mo. Ayan na, lumutang na! Ayos na! Ala ka na! Okay na. Taga Leyte. Layo na natin. Gago ka sila. Ayun. Pwede mo ba? Hoy! Teka! Gago masakit! Ayan, para balance ito sa kaliwa. Hey! Balsa in the... Ang objective natin Ah, ay matawid yung kabilang pampang. ayun lang? Yun lang. Dapat hanggang ano, matawid natin yung kabilang isla. Siyempre, Ah, ang objective pala natin, ah, makatawid ng pampang, di ba? ah. At may isauli yung balsa. Okay. Bahala na tayo pagbalik. Oo nga, no? Sabi mo, isasauli yung balsa, paano pagbalik? Hindi, ganito. Oo. Pag sa uli natin nung balsa doon, Oo. iiwan kita. Babalik ko dun yung balsa. Oo. Lumangoy ka na pabalik. Oh? Ayun ang isang styro, langoy ka na pabalik. Kaya ba yan? Tapos, dadali ko yung balsa ulit doon, di ba? Oo, tama. Langoy ka na pabalik. Ay, kung ganito kaya, Oo, iwan yung balsa doon. oo, Tapos, maiwan ka dito. oo, Babalik ako doon. oo. Langoy ka na lang pabalik. Ay, hindi, pre! Ano? Pagka... Dalawa tayo! Hindi! Ano? Iwan mo ko dyan, tatawid mo yung balsa pabalik doon. Oo. Pero may tali. Paghilain. Oo, tapos hihilahin ko pabalik dito. Dali ba dito? Ay, speaker, dito na tayo. Ang laki ng problema namin, mga kaibigan. Tapos, di ba? May tali siya. Tapos? May tali siya. Hihilahin ko pabalik dito. Tapos sasakyan ko siya ulit, papunta doon. Iiwan ko yung tali dito, ilulup ko dun sa tent. Ah, saka mo siya gaganin. Tapos gaganunin ko ngayon doon, mula doon. Oo. Oh. Galing mo. Isa na lang problema natin. Ano? Wala tayong tali. Tapos na tayo maligo sa dagat. Ngayon ay magbabanlaw tayo dun sa Tubig Tabang. Itong nagdudugtong sa breakwater na to ng dagat. Ang dulo nito ay ilog. Ayan, hanggang dun sa likod. Napakahabang ilog. Dahil sa mga batang naliligo ay nakita namin ang best spot ng ilog. Ito siguro ang tambayan nila dahil bukod sa malilimang lugar ay meron itong diving board. Pre, Oh. di ba sila naka buto-bad naliligo? Siyempre, papauli ba tayo dyan? Oo, papuli ako, pakiko ba? Ayaw mo? Uy, alam po, taga Leyte. Ang ganda ng pwesto mo dyan, pre. Ano tumalon? Ano tayo? Eh. Lalim? Ha? Abaw! Abo lang? Tira mo. Ah, babo nga. Pagka lumubog ka, ano mo? Bend mo yung Ah, paa mo. Pagsasad ng paa mo, si urchin pa rin. napakaswerte sa sea urchin.
Pabalik na sana kami ng resort nang may nangyaring hindi inaasahan. Akit na lang eh. Uuwi na lang, tigas ka. Ay, gagi ka. Oo, naramdaman ko din eh. Malik ako sa bato eh. Ina, Ano, hindi nga. may tugo, gago ka. Meron? Hindi, malit lang yan. Laki. Laki ba? Oh shit. Iwa, hindi, ano lang yan. Beto din dyan. Banlawan muna natin, banlawan muna. Yan. Ina, yung likod ko, sakit. Doon ako tumama, oh. Sang bato yan? Dito, malik ako sa bato. Sabi ko sa'yo, doon ka na sa ano eh. Ano, saan na yun? Malit lang yan. Sisuglo ko lang. Hindi, meron ako doon, ano, band-aid. Sa ilong mo, meron din. Yan, camera mo. Okay naman kami ni Direk Gino. Dinaan na lang namin sa tawa. Kasama talaga yan sa mga bawat adventures. Ang importante ay buo pa tayong makakabalik sa kanya-kanya nating mga tahanan. Pagbalik ng resort ay nakiluto kami para sa magiging pananghalian namin. Dahil nakikain na tayo kagabi kaila ate. Tayo naman ang magluluto ngayon. Meron tayo dito ang sardinas at itong baon natin na udong. Ayan. Lagi naman natin niluluto to. Favorite ko kasi to. Ito yung udong. 2 piraso. Tingin ko kakasya na to dito sa 2 sardinas. At makikiluto lang tayo sa kanilang pugon. Naunahan siya. Oh, ayan. Sinabayan na din namin silang kumain. Ang ulam ay sariwang isda mula sa pamamana noong gabi at ang napakasarap na sardinas udong. Ayan naman. Dennis, thank you ha. Bye-bye. Maraming salamat. Bye! Yung part 2 na natin. Oo. Makabalik ba kayo layo? Napakalapit na nito, hindi pa kami tatawid ng dagat. Respeto at pakikisama. Yan ang parati naming baon sa bawat paglalakbay. At kapag naramdaman ito ng mga tao sa lugar na iyong mapupuntahan, ay higit pa sa pagiging bisita ang magiging pagtanggap nila sa inyo. Maraming salamat sa panonood at sana sa susunod na adventure ay andyan uli kayo.